Tapos dire-diretso na yan. So pwede kami pumaril-paril dyan. Dire-diretso na to. Yan. So paikot na ng base. And also natatandaan yung binutas ng ano. Ito nga pala world ko. Kaya lang ako nag-recording dito. Sabi ko sa inyo, gagawin ko. Kasi ang hirap mag-survive. Grabe. Hindi na nila kailangan butasin niya, pumasok na lang sila sa loob. So, same pa rin, tatlong, apat na kuryente. Talsik ako. Tapos may dalawang Talo ko na nga pala yung Ender Boss. another, Talo ko na pala yung Ender Boss, guys. So, ayan. Ayan. tinetesting ko yung shotgun ko kasi may bagong, ito. Oh. Nilagyan ko ng laser sight. Max na ako sa ano. Uy, putik na yun. Shotgun. Ito, boom stick. So, super lakas na Go! So, kuhain natin yung mga pumpkin dito. Ang spaghetti ko, may sarap na totoo dahil ang sauce nito. Is there anybody right now that you see that potentially be that fighter? Is there any young guys that you look at and you're like, you know what? There's something about you that I want to fight. Is there anybody like that right now currently in the boxing landscape? The potential, I don't know how old Ortiz is. 24. 24? He has a big potential. Yes, sir, definitely. I actually talked to Manny Pacquiao earlier, and Manny, thank you very much for your advice, man. Thank you. What was his advice? He said, I'm more powerful than he is. I'm as quick, if not quicker than he is. So just stick to my game plan, listen to my coaches, and thank you, Manny and Freddie. I appreciate your guys' words of thank you. Thank you. Uy, pero... So, yun. Kilala si Manny Pacquiao bilang tirador ng Mexicano pagdating sa boxing. Hindi naman yun maririnig. Hindi naman nila yung maririnig. Sabi si Juan Manuel Marquez lang at si Eric Morales, ang Mexicano na tumalo sa kanya sa dinami-dami ng Mexicano na kanya nakalaban at pinabagsak. Karamihan pa sa mga Mexicano na nakalaban ni Pacquiao ay halos walang respeto at puro trash talk ang ginagawa sa ating pambansang kampo. Oo, ito naman. Ayun pa lang naman ako naglalaro eh. Ang iba naman ay minamaliit ang kakayahan ni Pacquiao at nagkakala na madali lang nilang matatalo ang 8th Division World Champion. Meron namang beaten pa hanggang ngayon at naniniwalang mas Kuha na magaling at natin mas yung malakas siya pumpkin ni Pacquiao. dito, guys. Okay. Ako naman. Pero mayroon din namang Mexicano na sobra-sobrang respeto at paghanga kay Manny Pacquiao tulad na lamang ng Mexican-American na si Victor Ortiz. Si Ortiz ay former WBC welterweight champion at kilala bilang tigasin at palaban na boksingero. Tulad ni Manny Pacquiao ay isa din Hello southpaw guys, si grabe Ortiz. tayo. Sinabi din ni Pacquiao na isa si Ortiz sa susunod na magiging boxing superstar Kaya muna dahil natin sa lakas at pumpkin, skill guys. nito pagdating sa ibabaw ng ring. Noong 2011 nga ay pinasalamatan ni Ortiz si Manny Pacquiao matapos itong manalo kontra sa defending WBC welterweight champion na si Andre Berto. Sa post-fight interview ay pinasalamatan ni Ortiz Bakit ba? Para si saan Manny ba? Pacquiao at Freddie Rhodes Yun palang dahil mga sa kasama advice maglalaro ng eh. dalawa para sa laban niya kay Berto. Pwede maglalaro. Maglalaro tapos magre-recording ka dahil nagre-recording ako, naiingit ka. Sundan na natin ako ang pumpkin. Guys. Okay. At nito nga lang huling laban ni
ni Manny Pacquiao kontra kay Keith Thurman ay sorpresang binisita ni Ortiz si Pacquiao sa wildcard gym kung saan ito nagtitraining. Sinabi din ni Ortiz na walang panama si Thurman kay Pacquiao kahit na mas bata pa ito. Ay, yung baboy napunta pala dito. So, yun nga guys. Ay, may gas. May gas. Gas. Ikaw gas ka. Ay, nakakasakit ka na. Niyaw pa ka. Hindi nga ito makapaniwala na naging split decision pa ang naging panalo ni Pacquiao dahil ayon sa kanya ay dapat unanimous decision ang panalo ni Manny. Bukod tanging nga ang ugali ni Ortiz sa lahat ng mga Mexicano dahil si Ortiz lang ang Mexicano na walang nasabing masama kay Manny Pacquiao. Sa pool. Nito nga lang 2019 ay napabalitang magbabalik muli sa pagboboxing si Ortiz habang si Freddie Roach na ang magiging coach ng Mexicano. Boom. Sa pool. Sa pool guys. Boom. Okay. Sa'yo. Wala eh. Sa'yo ko ito tama yan. Boom. Paano naglalaban? Sino ka? Yan. Wala ka palang guys. Okay. Hagis pa. Sa'yo tama yan. Hindi ka wala. Sa pool guys. Pool. Sa pool. Lipad na nga ng kagal. Wala. May something fishy na nangyari kamakailan sa barangay Dumoy, Davao City. Dahilan para dumagsa ang mga kapitbahay sa bahay ni na Lola Gloria.
Ang kanang tenga kasi ng apo niyang si Noe, pinasukan ng buhay na isda. Natinga ko nga, naisda sa tinga ko na. Kapan ko nga, naisda sa tinga. What the fish? Sobra na siya. Hindi po kapali-paniwala po yung nangyari. Kuya Ban ko, kaya imposible man ang isda mo sa dunggan. Paano napunta sa tenga ng bata ang isang buhay na isda? Ang isda nahuhuli raw sa bibig. Pero sa kaso ng isang 7 taong gulang na bata, ang isda napunta sa kanyang tenga. Tuwing hapon, nakasanayan na ni Noe pumunta sa dagat, malapit sa kanilang bahay. Mahilig kayo na siya sa dagat. Nag-practice siya in bird. Pero hapon itong September 30, Malaki ang dagat, nagambak-ambak na. Ang ambak to, kaibigan ko dyan, na tumalo ng mga isda. Pag tagtag ko po, pumasok ang isda. Mura man siya gitulak sa iyang igagaw, di nahulog. Murag nakasalong siya. Unya kay naaman day isda daghan. ang pumasok sa loob ng tenga ni Noe, Yun isang guys, isda. nalipad-lipad lang Ibis, tayo. kulay gray ang mga ito at maihahambing sa tawilis. Bagamat maliit, sadyang napakatinik. Ito ay tinatawag na langaray. Sa English, ito ay perchlet or glass species. Ang mga isdang ito ay makikita sa mga mangrove areas at sa mga mabababaw na bahagi ng karagatan. Natural daw na agresibo ang mga ito kapag nakakaramdam ng panganib. Yung isda, kapag may harm sa paligid, umaalis yan sila. Si Noe, dali-daling umuwi ng bahay. Pag ligo ko po, dyan ni kasi ang isda. Natakot po ako. Kurog. Nagilak po ako. Tawag po ako ka lula. May isda sa tinga ko. Sakit ang dungkan. Nangahadlok sad mi kay na bagoy isda nga mo sulod sa dunggan. Ingon siya, kuha ah. Dili naman po niya pahilabtan kay kuno sakit. Dito na nagdatingan ang mga kapitbahay. Nahadlo ko kay tagad og tao. Maganaw sila sa kuha. Ang mga tao siyempre nahadlok sad sila kay naamay ingon, namatay. Hindi raw ito ang unang beses na may nangyaring ganito sa kanilang lugar dahil maging ang mangingisdang si Rufo, napasukan na rin daw ng buhay na isda sa kanyang tenga. Taigo sila sa siga sa akong spot, ginasmagan ko nila. Pagtingin ng kanyang kasamahan, kumikislot-kislot na rin sa kanyang tenga ang isda. Nidoon mi sa among financer, base kung na siya ay pangkuha sa ibis. Swerte kayo ko kay naapod ay siya ay puller. Sakit, surrender man ko. Antod nga, tunog na ko sa kanang iyahang tunog sa silik. Motong ako na lang siyang giingnan nga ipita na lang yun, antod mo pusa para dili kayo sakit sa akong dalunggan kay ang mga tunog nisangit na sa bangan. Antod nga nakuha niya, mawala ang kasakit. Paano naman kaya matatanggal ang isdang pilit nagsusumiksik sa tenga ni Noe? Murag dili na siya halos makaginawa tungod sa nervyos. Matapos ang isang oras, dumating ang tatay ni Noe. Ningon lagi siya nga ato tay patanaw doktor ni ma. Ningon lang ko nga dili lang dong kay wa ra gitay kwarta dong. Kaya gamit ang forceps mula sa kamag-anak nilang nagtatanggal ng tinik ng bangus, unti-unti nilang tinanggal ang isda sa tenga ni Noe. Tama ra ay ganin naipitan og gamay ang ikog sa isda. Wala nakabuhi pag lihok ni Noe na ano na lang ang isda nabira. Pagkatapos ng higit isang oras,
nabunot na rin ang patay ng isda. Itanaw dayon na mo ang iyang dunggan kung wala kay gasgas. Urtin niyang hilaka kay nakakita man siya sa isda nga nakuha na. Pagkatanggal, katol magyapon. Tambalag, walang katol pagkaugmaan. Kay sakit ka, sakit. Na pagkatulog na ko, nahangon ako sa mga bata. Dapat maliligo, pero sa mga nagulang. Pina-check up din ang aming programa si Noe para masiguro ang kondisyon ng kanyang Yan, pakyaw. Ano pakyaw? Maya-maya. Nako. Ay naglalaw na. Bigyan lakas ang pamilya with the help of Alaska's 20 Plus Essential Nutrients. Sabi ng anak ko, naraglag. Guys, para tayong ipis dito nalipad-lipad. Huwag ka na. Bet ka na. Tutulog. Sus. Daddy. Yung cookies. Kami anak, pagka ano ka. Ano mong pahinga ba? Alis pa ako. Ma? Paano nagkaroon? Kakaroon lang, ngayon lang nagkaroon. Karoon. Paano kaya? Ang kapilya wala rin. Tay-tay. Sa may kapilya wala rin wifi. Ito ba? Ba't mo nag-elaw yan? Sabi niya na walang lang ng-elaw. Makapag-aral ka dito, Opo. kaya tapos mag-aral, pwede na mag-cellphone na kayo mag-TV. Kanahin mo yung pag-aaral.
guys, ang dami nating gamit. Ang ginawa ko dito guys kinopya-kopya ko. So, paikot-ikot lang yung mga gamit ko dito. Uy, pero... Wait lang, ta-upload ko lang naman to. Lah. Manood ka na lang ng TV, Giro. Pagkatapos ko lang. Upload ko lang naman na to eh. Malaki pa sa'yo si Indy, ano ba? Alam mo, bring pa rin si Daniel Javier, ano? Kapatid. Hindi sa space ka sa video. Kaya dun sa ako, may kapilya. Ito tulong niya ang kay Tungkitunda.